ipinakilala na umano ni Jay Cuenca sa kanyang mga magulang. Kanilang samahan, nauwi na nga ba sa totohanan? Malapit siya talaga sa akin. It's not like, we're not actually dating. Yes, I met na, I think sa, yes. Nakilala ko lang sila. Basta, ayaw ka na magsalita. Really close. Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Welcome to the bar! At maligayang pagbaon sa Pilipinas. Muli po ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga volunteers, na mga kapamilya natin na tumulong at hanggang ngayon po ay patuloy pa rin namimigay ng mga relief goods para sa ating mga kapamilyang nasananta. Sila ang tunay ng mga bayani, mga kaibigan. Maraming salamat sa mga rescuers, alam mo, mula sa mga NGOs, mula sa mga government agencies, at saka Red Cross, at saka sa mga magkakapitbahay na talagang nagtulungan po dahil sa pagsik ng habagat. Dahil nababalita ko na over 2 million Filipino people were affected at naitala rin nung Sabado na 66 na katao po ang pumanaw dahil sa matinding habagat na ito. Kaya patuloy po ang panalangin namin at nakikidalamhati rin po kami sa mga pamilya ng mga nasawi. Sabi nga ng isang kaibigan, pag nagalit na raw ang kalikasan, wala tayong kalaban-laban. Kaya ang leksyon, yung learnings, hindi natatapos. What do we learn from every experience that we go through? Maliliit na bagay, malalaking bagay. Mula ngayon, sabi ng aking pamangkin, ito, talagang magsesegregate ako ng basura. Mula ngayon, alagaan ko na yung mga kahoy doon sa ating farm. Mula ngayon, meron tayong mga learnings. Dahil hindi na tuwing may darating po na sa puna, katulad ng ibawa, nitong mga nakaraang araw, ay nasusurpresa na lamang tayo. Diba? We learn from every experience na ating pinagdadaanan. Prepared. Sa mga ganitong disaster. Actually, pag may mga sakunang nangyayaring ganito, it's better to hold on to God's promise. Kasi I just want to share the 1 Corinthians 10:13. It says there that God will not give us something that we cannot handle. Nakasulat pa nga doon that He will provide a way of escape for us to endure it. So naniniwala ako na ditong mga nakaraang sakuna, disaster na pinagdaanan ng ating bansa, I believe that God is still control over the Philippines and we will move on and we will look forward to another bright That's true. future. Alam mo mga kaibigan, hindi ho ba sa ating studio audience, nung kasagsagan ng bagyo, hindi bagyo, nung ulan, ay umikot yung text message about 8:7:12 ng Genesis. At di umano'y, ito yung Noah's Ark, no? It's the same chapter dun sa Genesis kung saan nangyari yung story ng Noah's Sa palagay Ark. mo ba, Tony, itong text message na ito ay nakatulong sa ating mga mamamayan? Tingin ko nakakonfuse. Kasi kung babalikan natin ang tunay na nangyari sa Noah's Ark, Jesus really or God really wiped away the earth. Talagang binura niya ang earth nung time na yon. Pero hindi naman tayo nabura. Ang sinasabi natin mga kaibigan, yung ating responsibilidad sa ating kapwa, na imbis na tayo makatulong, di ba? Sana'y hindi natin ginugulo pa ang mga isipan at puso ng ating mga kababayan. O tsaka, di ba, and if you want to go back to that story of Noah's Ark, kaya nga tayo mayroong rainbow because it says there, it's God's covenant and promise na hindi na niya muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Alam niyo po, I always have that in my heart. Kahit ano po ang mangyari dito sa ating buhay, naniniwala po ako sa aking puso, and this is my opinion, and na hindi sisirain ng Diyos ang kanyang ginawang mundo. Isa sa mga leksyon din po natin natutunan mga kaibigan ay, di ba marami tayong mga kababayan na talagang na-aksidente dahil ang ating pananaw na hindi naman yan pupunta sa second floor, hindi naman yan tutuloy, at yung refusal ng iba sa atin na lumikas hanggat hindi pa delikado, we believe na hindi, wala yun. Pero pinangahawakan nila yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang bahay. Tony, that's basically part of our cultural sensibilities na hanggang maaari hindi natin iniiwanan ang ating mga pag-aari dahil wala na nga ho tayo. Pero madalas sinasabi po ng ating mga leaders at ang ating mga nakakatanda at mga wise men na ang pinakamahalaga po sa mga sakuna ay ang buhay. So, ano ba naman yan? Kikitain pa natin yan. So, if you have the chance to go and save yourself, yun po ang priority. Okay? So, we continue to learn, mga kaibigan, samantala, ang delubyong hatid ng dabagat at mga kwento ng pagbangon at pagkakaisa ng buong bayan, ang mga detalye narito, Pilipinas, buong mundo, aking studio audience. Panoorin po natin, sabay tayo, Tony. Agad-agad! Isang matinding pagsubok magkasama at matapang na hinarap ng buong bayan. Laban kung laban.
ang mabigat na buhos ng ulan sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dulot ito ng hangin habagat na mas pinalakas pa ng isang bagyo sa China. Nagulantang ang bayan sa walang tigil na pag-ulan na agad na sinundan ng pagbaha sa maraming lugar, mga residential area man o mga kalsadang daanan. Marami ang nakambang na punos na naman ang pangani na hatid ng bagyo Ondoy noong low ang ilang dam at ilo. Pagbulan ng Marikina River na umabot sa Sabi naman ni God talaga, ibibigyan ka lang ng tamang-tama sa lang. mga apektadong lugar. Muling nagdusa Hindi sobra. hindi nag-ina ng mga Pilipino na laban para sa survival. Ang diwa ng Ano bayan na maliligo, may gagawin pa ako sa bubong. sa bawat isa dahil sa mga pagdaanan sa pagsiklo ng buhay noon, mas marami na naging handa sa pagbulan at pagbaha. Ang DOST Pag-asa, naglabas na ng rainfall warning signals na nagsilbing panukat ng ulan sa kawalan ng mga karaming storm signals. Ang Project NOAA at ina rin ang MMDA inulat ang mga pagbabaha kaya mas marami na kaiwas sa mga kapamilya stars. Nag-break muna ng pagiging artista para personal na magbigay tulong sa biktima ng ulan at baha. Nakita ko sa atin na nakakain pa rin talaga. Na ang nandito nitong donasyon, mahigit sa 52,000 na ang nabibigyan tulong ng sagip kapamilya at tuloy pa rin ang kanilang pag-ikot sa mga nasalantang lugar. Kahapon, ang host naman ng The Buzz na si Boy Abunda kasama ang kanyang partner na si Bong Quintana at ang staff ng kanilang kumpanyang Backroom. Nagsagawa rin ng isang outreach sa barangay Baker West Fairview sa Quezon City. Isa sa mga pinakamatinding tinamaan ng pagkulan at pagbaha nitong mga nakarang araw. Personal na pinangunahan ni Boy ang